Sa ikatlong araw ng filing ng Certificate of Candidacy, naghain na ng kandidatura ang mga kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ilan naman na hindi pinalad noong 2022 elections ang muling sasabak sa halalan sa 2025. Si Jason Rubrico magbabalita live mula sa Manila Hotel. Jason, magandang gabi! Magandang gabi. Ilang elections na nga naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Kasama na ang kabilang sa senatorial slate ng Partido Demokratiko Pilipino na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. At samantala, sa kabila ng iniindang sakit, kasado na ang desisyon ni Dr. Willie Ong na tumakbo sa pagkasenadora. Emosyonal na humarap sa media ang asawa ni Dr. Willie Ong na si Dr. Liza kasunod ng paghahain niya ng Certificate of Candidacy ni Dr. Willie para sa pagkasenador. Andito po ako para ang may bahay ni Doc Willie Ong para i-represent siya for senator. Maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong. Thank you po. Kasalukuyang nasa Singapore ngayon ang tinaguriang doktor ng bayan para ipagamot ang kanyang cancer. Ayon sa kanyang legal counsel, babalik sa Pilipinas si Dr. Willie para personal na mangampanya sa kabila ng kanyang iniindang sakit. He will be able to go back to the Philippines by end of November and he will be available to physically campaign by December. He was told by his doctor that although his condition is of course nothing to sniffle at, it is treatable and he's undergoing treatment right now and he plans to go back to do a, of course, limited physical campaign by probably December, January, and then by February he will go on the areas which we feel that he will need to be physically present. Alam niya mabigat ito, but this is going to be a faith-based campaign. Faith that people will understand, faith that God will give him enough time to finish this, and faith that enough people will like him enough and support him enough to propel him to the Senate. Sabay namang naghain ng kandidatura ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Re-electionist sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa habang sasabak sa unang pagkakataon sa senatorial race ang aktor na si Philip Salvador sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino. At handa po ako magserbisyo sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko, gagawin ko lang po ang aking trabaho. At susulong ko yung mga programs at ipagpapatuloy ko po ipagpapatuloy ko po yung programang may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Doon po ako magfo-focus. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality, and for national defense and security, we will situate that our national defense posture should be credible enough against foreign invaders. Sakaling pala rin, tututukan ni Salvador ang paglikha ng batas na may kinalaman sa peace and order, partikular na ang rehabilitasyon ng mga drug addict. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay, na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Umaasa naman si Bato na makakasama nila si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa senatorial lineup ng PDP. Since nag-take out na si Mayor Basti Duterte sa PDP, we're hoping na sasama siya sa amin, tatakbong senador. Pero ang requirement lang niya is dapat si President Duterte ang tatakbong mayor ng Davao. Pero mukhang hindi pa na-finalize. Personal namang sinamahan ni Senator Grace Poe para i-endorso ang kanyang anak na si Brian Paula Manzares. Naghain si Brian ng Certificate of Nomination and Acceptance para sa FPJ Panday Bayanihan Party List bilang first nominee. Hindi po ako kandidato, nandito po ako bilang isang nanay na sumusuporta sa aking anak na si Brian, kasama ng mga ibang nominado para sa party list na FPJ Panday Bayanihan.
Tumatak na po sa isip ng ating mga kababayan ang alaala ni FPJ na tumutulong sa mga pinaka-nangangailangan. Sakaling mapagbigyan ng taong bayan, tututukan nila Manzares ang pag-amyenda sa ilang batas at gagawa ng programa para sa mga jeepney driver. Yung unang legislative agenda namin ay syempre yung mga naging legislative agenda ng aking ina. May mga naging batas na tulad ng National Feeding Program na kailangan pa natin amendahan para lahat ng mga kabataan sa grade school hanggang high school magkaroon po ng sapat na pagkain sa kanilang eskwelahan. Una yan. Tapos, yung trabaho namin sa transport sector, hindi pa tapos. Siyempre, ongoing pa rin ang jeepney modernization at isa yan sa mga sektor na tinutulungan ng FPJ Panday Bayanihan. Nag-file naman ng Certificate of Nomination at Acceptance ang content creator at talent manager na si Wilbert Tolentino bilang first nominee ng Ahon Mahirap Party List. Kasama niya si Pateros Mayor Ike Ponce bilang second nominee na nasa huling termino na niya bilang alkalde. Ang Ahon Mahirap ay may transparency bilang isang social media influencer. So gagamitin ko yung social media platform ko para i-vlog lahat ng proyekto sa lahat ng mga taong nagbayad ng buwis para alam po nila kung saan narating at gagamitin ko to sa maayos at mailatag para makita ng tao ang proyekto na achieve po ng Ahon Mahirap. Nung itayo itong grupo ng Ahon Mahirap ay naniwala po ako sa kanilang advokasya na talagang ang tanging layunin po natin ay makatulong sa mga mahihirap. Kaya tayo po, one thing led to another, tayo po ay napasama sa grupong ito. Tinataguyod po natin ang advokasya ng Ahon Mahirap at siguro secondary na lang po kung tayo ay papalarin at mauupong bilang congressman ng mahihirap na mga kababayan po natin sa ating House of Representatives. May ilan naman na hindi pinalad noong nakaraang 2022 elections ang susubok muli ngayong halalan sa 2025. Ang dating kumandidato sa pagkasenador na si Dr. Mingita Padilla susubukan ang kapalaran bilang second nominee ng Barangay Health and Wellness Party List na nagnanais na muling makakuha ng pwesto sa House of Representatives. Ngayon, it's a chance to continue aking mga advocacies from a point of legislation. Mas marami kong magagawa. Alam mo rin ninyo, PhilHealth has also been one of my advocacies. Reforming PhilHealth. Maingay ho ako ngayon, di ba? Alam niya yun, no? Tapos, so now, given the chance, and I'm very grateful for this chance, I can talagang pwede kong tutukan din yung mga dapat para sa bayan ho, no? Sa kalusugan ng bayan. Samantala sa kabuuan, meron ng 39 na senatorial aspirants habang 34 naman ang naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance para sa party list. So far, walang naitala na anumang insidente ng karahasan o gulo ang COMELEC sa ikatlong araw ng paghain ng Certificate of Candidacy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Kyle. Alright, maraming